Nasa airport ka na, pero bigla mong naalala, ay, naiwan ko pala yung isang papel. Tapos ang pila, mahaba, yung oras parang tumatakbo, at yung kaba, ramdam na ramdam. Hindi dahil mahirap lumipad, kundi dahil may mga maliliit na bagay na kapag nakalimutan mo 24 hours bago ang flight, pwedeng mauwi sa pagmamadali, extra gastos o minsan, rebook pa. Kaya kung lumilipad ka man para magbakasyon, umuwi ng probinsya, mag-visit ng anak, o may importanteng lakad, ito yung klase ng paghahanda na hindi mo kailangan ng super organized na personality. Kailangan mo lang ng tamang checklist na pangtao, yung realistic, simple, at hindi nakaka-overwhelm. Ang problema kasi, karamihan sa atin naghahanda sa araw mismo ng lipad. Doon na natin hinahanap yung passport, doon na natin chinecheck yung booking, doon na natin tinitimbang yung bag, at doon na rin nagkakagulatan. Bakit ang daming bawal? Bakit kulang pala yung pangalan? Bakit hindi pala pwedeng late? Pero kung 24 hours pa lang bago ang flight, maaayos mo na halos lahat ng pwedeng maging aberya. At ang laking gaan sa ulo nun, lalo na kung ayaw mong nagmamadali o nai-stress sa biyahe. Ngayon, tanong ko sa'yo, kung may isang bagay na madalas mong nakakalimutan bago lumipad, ano yun? Kung tutusin, hindi naman talaga yung flight ang nakaka-stress. Ang nakaka-stress yung mga maliliit na details na sabay-sabay na bumabagsak sa'yo kapag last minute. Yung tipong akala mo handa ka na, pero pagdating sa araw ng lipad, saka mo marirealize na may kulang pala. May hindi na check, may mali sa dokumento, may gamit na bawal sa hand carry, o may charge pala na hindi mo inaasahan. At para sa adults at seniors, mas ramdam yan kasi hindi na natin gusto yung takbuhan, habulan sa oras at yung biglang panic sa airport. Gusto natin yung biyahe na kalmado, malinaw at kontrolado. Kahit first time mo ulit lumipad after a long time. Para kanino itong topic na to? Para ito sa lahat ng lumilipad, local man o international, pero lalo na kung ikaw yung tipo ng gusto ng sure na sure. Yung mga magulang na may kasamang anak o apo, yung seniors na gusto lang ng maayos na proseso, yung uuwi ng Pilipinas galing abroad o kahit yung simpleng may travel lang papuntang ibang city. Kasi kahit gaano ka pa kadalas lumipad, may mga rules at steps na pwedeng mag-iba at minsan doon tayo nadadali. Hindi dahil wala tayong alam, kundi dahil akala natin pareho pa rin lahat tulad ng dati. Ang pinaka-common na pagkakamali, ito. Hinihiwalay natin ang paghahanda sa documents at gamit pero nakakalimutan natin yung pinaka-importante, yung buong flow ng biyahe. Halimbawa, okay na raw yung ticket at ID pero hindi na-check kung anong terminal, anong oras dapat andon, anong baggage rules ng airline, kung online check-in o counter check-in, kung may travel requirements ba o kung may payment na kailangan bago umalis. Tapos pagdating sa airport, dun palang malalaman na mali pala ang terminal o hindi pala pwedeng ganun kabigat ang bag o hindi pala tugma ang pangalan sa ID. At kapag nangyari yan, parang domino. Isang mali, sunod-sunod na. Kaya ang value nitong video na to, simple lang. Pag natapos mo ito, magkakaroon ka ng malinaw na 24-hour preparation plan na pang-sure. Yung parang safety net mo bago ka lumipad. Hindi ito yung OA na checklist na aabutin ka ng 2 araw. Ito yung practical na 10 bagay na kapag ginawa mo the day before, malaki ang chance na magiging kalmado ang biyahe mo. Hindi ka nagmamadali, hindi ka naguguluhan, at mas kampante ka mula bahay hanggang boarding gate. At ito ang maganda, habang dinadaanan natin yung 10 bagay na to, mapapansin mo, hindi lang siya pang-airport. Para rin siyang pang-iwas sa pagkakamali sa buhay. Mas madaling ayusin ang problema bago pa ito lumaki kesa habulin mo na kapag nandyan na. Number 1. I-check at i-verify ang buong booking details. Hindi lang may ticket. Unahin mo muna ito. Buksan mo yung booking confirmation mo. Email man yan, app ng airline o screenshot. Tapos i-verify mo isa-isa.
Tama ba ang pangalan? Dapat tugma sa ID o passport? Tama ba ang date at oras? Anong flight number? Anong terminal? At anong airport talaga ang alis at dating? Kasi madalas, ang akala natin okay na basta may ticket, pero yung simpleng mali sa spelling ng pangalan o mali ang napindot na date o ibang terminal pala yung alis, iyan yung mga bagay na hindi mo gustong nadidiskubre sa araw mismo ng lipad. Bakit mahalaga ito 24 hours before? Kasi dito mo palang may oras para ayusin. Kung may napansin kang error, mas may chance kang makakuha ng proper na solusyon. Maaga kang makakatawag sa airline, maaga mong may papakita yung booking, maaga mong mahahanap yung instructions. At kahit walang error, malaking tulong pa rin ito kasi magiging klaro sa isip mo ang flow. Anong oras ako aalis ng bahay, saan ako bababa, anong terminal. Kapag malinaw yan, kalahati ng stress tanggal na. Ang tamang gawin, gumawa ka ng simpleng travel note sa phone mo, kahit 5 lines lang. Flight time, terminal, airline, check-in time target, important docs. Huwag mong iasa sa memorya, lalo na kung may kasama kang pamilya, mas maganda kung i-forward mo rin sa kanila yung details para pare-pareho kayo ng alam. Real-life na epekto nito, maraming tao ang hindi naman nahuli dahil late gumising, nahuli sila dahil maling terminal, maling oras ang nasa isip o akala nila 9 p.m. pa pero 9 a.m. pala. Kapag ginawa mo itong number 1, mas malaki ang chance na maaga kang makarating, kalmado ka sa pila at hindi ka na nagpapanik habang nasa biyari pa lang papunta sa airport. Number 2. Alamin agad ang baggage rules ng airline mo para iwas bayad at iwas abala. Pagkatapos mong ma-verify ang booking, sunod mong gawin, tingnan mo kung ano talaga ang allowed na baggage ng airline mo. Ilang kilo ang check-in, ilang kilo ang hand carry, ilan ang pwedeng personal item, halimbawa bag or sling, at kung may sukat ba na sinusunod. Kasi dito madalas nagkakagulatan. Akala mo, okay lang yan. Tapos pagdating sa counter, biglang overweight pala o hindi pala kasama sa ticket mo ang check-in bag o may limit pala sa hand carry na hindi mo alam. Bakit ito importante 24 hours before? Kasi kung maaga mo itong nalaman, may oras ka pang mag-adjust ng hindi nagmamadali. Pwede mong bawasan yung laman, ilipat sa ibang bag o kung kailangan talaga, mas maaga kang makakapagdesisyon kung bibili ka ng additional baggage online. Madalas mas mura kapag inaayos mo ito bago pa dumating sa airport kumpara sa biglaang bayad sa counter. Ang tamang guidance dito simple lang, huwag kang manghula. Buksan mo yung airline app o website, hanapin mo yung baggage allowance at i-match mo sa ticket type mo kasi minsan magkaiba ang allowance depende sa klase ng ticket. Kung hindi ka sure, gawin mong practical. Timbangan mo na yung bag sa bahay. Kahit hindi perfect ang timbangan, malaking tulong pa rin para hindi ka magulat. At eto yung madalas hindi napapansin. Hindi lang bigat ang issue, minsan yung laman din. May mga bagay na okay sa check-in pero bawal sa hand carry at may mga bagay na bawal sa pareho. Kaya habang tinitimbang mo, isipin mo na rin kung may dala kang power bank, liquids, aerosol o mga sharp items. Kapag naayos mo ito the day before, mas smooth ang pag-check-in at hindi ka na naghahalongkat ng gamit sa gitna ng pila habang pinapatingin sa iyo ang laman ng bag. Number 3. Ihanda at ilagay sa isang travel folder ang lahat ng kailangan mong ipakita para hindi ka nagkakalkal. Ito yung simpleng bagay pero sobrang laki ng tulong. Bago ka matulog, ihanda mo na yung lahat ng documents na posibleng hanapin sa'yo. ID, passport kung international, boarding pass kung meron na, booking confirmation at kung may kailangan pang extra tulad ng visa, travel insurance o anumang travel requirement depende sa pupuntahan mo. Tapos ang goal, hindi hiwa-hiwalay. Isang lugar lang sila. Isang maliit na envelope, ziplock o travel wallet basta iisa at madaling abutin. Bakit kailangan pa nito kung nasa phone naman? Totoo, maraming bagay digital na yun. Pero pag nasa airport ka na, maraming pwedeng mangyari. Mahina ang signal, lowbat ang phone,
biglang naghang ang app o minsan kailangan pa rin ng printed o screenshot. Kaya ang pinaka-safe, gawin mong parang backup system. Kung digital ang primary, maghanda ka pa rin ng screenshot at isang physical ID na madaling kunin. Ang tamang guidance, kung kaya mo, gumawa ka ng 2 layer. Una, physical folder na may ID o passport at kahit print out ng booking, kahit isa lang. Pangalawa, phone folder, isang album o note na may screenshots ng ticket, flight details, hotel address kung meron, at emergency contact. Para pag tinanong ka, hindi ka na nag-i-scroll ng matagal, hindi ka na kinakabahan, at hindi ka na parang naghahanap ng karayom sa damuhan. At dito madalas gumagaan ang biyahe lalo na sa seniors. Kapag alam mong nandito lang lahat, mas relaxed ka. Hindi mo na iniisip buong araw kung nasaan yung passport, kung naiwan mo ba yung ID sa ibang bag, o kung tama ba yung email na pagbubuksan mo. Isang kuha lang, tapos. Number 4. Gawin na ang online check-in kung available at isave ang boarding pass ng maayos. Kung may online check-in ng airline mo, gawin mo na ito sa loob ng 24 hours bago lumipad. Kasi dito pa lang marami ka nang nasasalo na aberya. Minsan, sa check-in mo palang malalaman kung may kulang sa details, kung may seat options, o kung may notice yung airline tungkol sa flight. At kapag successful, makukuha mo na yung boarding pass. Yan yung parang susian mo papasok sa proseso. Bakit malaking bagay ito? Kasi kapag naka-check-in ka na, mas malinaw na sa'yo ang next steps. Halimbawa, kung wala kang check-in baggage, minsan pwede ka nang dumiretso sa security, depende sa airport at airline. Kung meron ka namang check-in bag, mas mabilis pa rin usually ang proseso kasi check-in drop na lang. At kung may seat selection, mas maaga mong mapipili yung mas komportable, lalo na kung senior ka at ayaw mong napapagitnaan o malayo sa aisle. Ang tamang guidance, huwag mong iasa sa bukas na lang sa airport. Buksan mo yung airline app o website, gawin ang check-in, tapos isave ang boarding pass sa 2 paraan. Una, screenshot para kahit walang internet makita mo. At pangalawa, kung may option na add to wallet sa phone, gamitin mo rin. Kung mas kampante ka sa papel, okay lang din mag-print. Hindi ito pagiging old school. Ito ay pagiging handa. At ang ganda pa nito, pag may issue, halimbawa hindi ka makapag-check-in, may error o may warning message, mas mabuti na ang nalaman mo habang nasa bahay ka pa. Mas kalmado kang makakahanap ng solusyon kaysa sa airport ka pa magugulat habang may pila at may oras na hinahabol. Number 5. Iplanong maigi ang biyahe papunta sa airport. Oras, daan, parking o hatid. Maraming taong handa na sa documents at gamit pero dito pa rin nadadapa, papunta mismo sa airport. Kaya 24 hours before, i-decide mo na kung paano ka pupunta. Magpapahatid ba, magdadrive at magpapark, magta-taxi or rideshare, o public transport? Tapos, tingnan mo na rin kung anong oras ka dapat umalis sa bahay para hindi sakto lang, kundi may allowance. Bakit kailangan ito pa? Kasi yung traffic hindi mo kontrolado. Yung road closure, accident, late na driver o biglang ulan, lahat yan pwedeng mangyari. At kapag sa airport ka na, may pila pa sa check-in, may security check, minsan may mahaba pang lakaran sa loob. Kaya kung flight mo is ganitong oras, wag mong isipin na basta makarating ako 30 minutes before okay na. Sa totoo lang, yung stress na ayaw natin, kadalasan nanggagaling sa late na alis sa bahay. Ang tamang guidance, tingnan mo yung terminal at entrance na kailangan mo. May mga airport na maraming terminal at magkalayo, doon nagkakamali ang iba. Kung magpapahatid ka, sabihin mo na agad sa maghahatid kung anong terminal at anong drop-off area. Kung magpapark ka, i-check mo na kung saan ang parking at kung paano ang bayad para hindi ka paikot-ikot. Kung rideshare, isipin mo rin yung oras na madalas mahirap mag-book. At kung may kasama kang senior o bata, mas kailangan ang plan kasi hindi mo gusto yung naghahabol habang bitbit ang bag at kinakabahan.
Kapag maayos ang plan mo sa transport, mas kalmado ang dating mo, mas steady ang lakad mo, at mas malinaw ang isip mo pagdating sa check-in at security. Number 6. Ihanda na ang damit at airport-ready na suot para iwas abala sa pila at security. Hindi ito tungkol sa porma, ito tungkol sa ginhawa at bilis. 24 hours bago lumipad, piliin mo na yung isusuot mo sa airport. Yung komportable, madaling gumalaw at hindi ka mahihirapan sa security check. Kasi maraming tao ang nai-stress hindi dahil sa bag, kundi dahil sa suot. Yung belt na paulit-ulit tanggal suot, sapatos na ang tagal hubarin, accessories na may tunog at kailangang alisin, o jacket na maraming bulsa tapos nakalimutan may laman pala. Bakit mahalaga ito? Dahil sa airport, lalo na sa security area, mabilis ang galaw ng tao. Kapag ikaw yung nag-aayos pa habang nasa harap ng pila, doon ka mas kinakabahan. At kung senior ka, mas gusto mo yung simple lang, hindi ka pinapabalik-balik o pinapatagal. Ang tamang guidance, kung kaya, pumili ng sapatos na madaling hubarin at isuot. Iwasan muna yung sobrang higpit o komplikado. Kung magbe-belt ka, isipin mo kung pwede namang hindi na. Bawasan muna ang alahas na maraming metal. Kung malamig, mag-layer ka, t-shirt plus jacket, para madaling tanggalin kung mainit sa loob. At maghanda ng medyas na maayos kasi minsan kailangan talagang tanggalin ang sapatos at ayaw mong naiilang. Bonus na praktikal, ilagay mo na rin sa isang maliit na pouch yung mga bagay na madalas mong kinukuha. ID, phone, earphones, tissue, gamot kung kailangan para hindi ka naghahalungkat sa dag sa gitna ng proseso. Kapag airport-ready ang suot mo, mas smooth ang galaw mo sa check-in at security at mas nakakapag-focus ka sa importanteng bagay, yung makarating ka ng kalmado sa gate mo. Number 7. Ayusin ang hand carry. Ilagay sa madaling abutin ang mga kailangan mo sa biyahe at ihiwalay ang bawal. Hand carry ang pinakamadalas mong bubuksan, kaya dito maraming nagkakamali, lahat halo-halo. Tapos kapag nasa pila ka na sa security, saka mo palang hahanapin yung power bank, saka mo palang maaalalang may maliit palang bote ng liquid o may nail cutter pala sa bulsa ng bag. Kaya 24 hours before, ayusin mo na ang hand carry mo na parang may system, yung mabilis mo makuha ang kailangan mo at hindi ka mahihirapan kapag may inspeksyon. Bakit ito mahalaga? Kasi sa airport, may mga items na strict. Power banks at gadgets usually dapat nasa hand carry, pero may limit din kung ilan at anong capacity. Tapos liquids at gels, may rules sa dami at packaging, depende sa airport at bansa. Kapag hindi maayos ang pagkakalagay, ang ending, bubuksan bag mo, maghahalungkat ka, minsan may itatapon pa. Sayang. Ang tamang guidance, gumawa ka ng top pocket kit sa hand carry. Phone charger, power bank, earphones, IDs, boarding pass, screenshot or wallet, pen, tissue or wipes, at isang maliit na snack kung pinapayagan. Kung may gamot ka na kailangan mo on time, isama mo rito, huwag sa check-in luggage. Tapos, ihiwalay mo ang mga pwedeng issue, liquids, aerosol, sharp objects, ilagay mo sa isang clear pouch para kung kailangan ipakita, isang kuha lang. At isipin mo rin yung comfort habang nasa eroplano. Kung mabilis kang lamigin, magdala ng light jacket or shawl sa hand carry. Kung sumasakit ang likod, magdala ng maliit na neck pillow kung meron. Kapag maayos ang hand carry, mas relaxed ka sa pila at pag upo mo sa gate o sa eroplano, hindi mo na kailangan maghalungkat na parang nagmamadali. Handa na lahat, abot kamay. Number 8. Maghanda ng pagkain at tubig plan para iwas gutom, hilo at biglang gastos. Ito yung madalas nakakalimutan, lalo na kapag excited o kinakabahan. Kakain ba ako? Kailan? Saan? Tapos ang ending, pagdating sa airport, gutom ka na, irritable na, minsan nahihilo pa, lalo na sa seniors na mas sensitive sa gutom o dehydration. Kaya 24 hours before, iplang mo na ng simple. Anong oras ka kakain bago umalis
At may baon ka bang maliit na snack kung sakali? Bakit kailangan pang planuhin? Kasi hindi palaging convenient ang pagkain sa airport. Minsan mahal, minsan mahaba ang pila, minsan malayo sa gate mo. At kung may health condition ka, diabetes, high blood pressure, acid reflux, mas hindi mo gustong bahala na ang pagkain dahil pwedeng makaapekto sa pakiramdam mo buong biyahe. Ang tamang guidance, kumain ka ng sakto, hindi sobrang busog, hindi rin walang laman ng tiyan. Piliin yung hindi madaling sumakit ang tiyan, simple, balanced at may konting protina. Magbaon ng snack na hindi messy at hindi masyadong amoy. Halimbawa, biscuits, nuts kung okay sa'yo, sandwich o prutas na madaling kainin, depende sa rules ng pupuntahan. Sa tubig naman, tandaan, kadalasan bawal magdala ng puno na bottle sa security, pero pwede kang magdala ng empty bottle at saka mo na lang lagyan pagkatapos ng security kung may water refill station o bibilin mo sa loob. At kapag nagawa mo ito, mas steady ang energy mo. Hindi ka biglang manghihina habang nasa pila, hindi ka nagiging mainitin ng ulo dahil gutom, at hindi ka napipilitang bumili ng kahit ano dahil wala na akong choice. Simple lang pero malaking tulong sa calm na biyahe. Number 9. I-check ang pera, cards at emergency essentials bago ka umalis para hindi ka nabibigla. Kahit gaano ka kahanda sa documents, minsan ang sumisira ng mood ay yung biglang, ay, kulang pala cash ko, o asan yung card ko, o lowbat na pala phone ko. Kaya 24 hours before, maglaan ka ng ilang minuto para i-check yung practical essentials. May sapat ka bang cash para sa pamasahe, tips, snacks o small emergencies? Nasa tamang wallet ba ang cards mo? May valid ID ka ba sa wallet mismo at hindi nakahiwalay kung saan? Bakit ito mahalaga? Kasi sa biyahe, may mga pagkakataon na hindi lahat tumatanggap ng card o minsan down ang system o biglang kailangan mo ng cash para sa baggage cart, parking o small fees. At kung international, kailangan mo ring siguraduhin kung may dala kang tamang currency o kung may plan ka kung saan magwi-withdraw. Ang tamang guidance, gumawa ka ng travel wallet check. Ilagay mo sa isang wallet lang ang pinaka-importante, ID, passport, isang card at emergency cash na hindi madaling mawala. Kung may senior ka na kasama, mas maganda kung may maliit na note sa wallet o sa phone na may emergency contact at basic info. Hindi para kabahan, kundi para ready ka kung sakaling may nangyaring unexpected tulad ng nawawala o nahihilo. Isama mo rin dito ang phone essentials. I-charge mo na ang phone, power bank at earphones. Kung gumagamit ka ng eSIM o roaming, i-check mo na kung nakaset up na para hindi ka nag-aayos pa sa airport. Kapag maayos ang pera at essentials mo, mas kampante ka. Hindi yung nasa gate ka na pero iniisip mo pa rin kung may pambayad ba ako kung may biglang kailangan. Number 10. Matulog ng maayos at iset ang 2-alarm system para hindi ka sabog sa araw ng lipad. Ito yung pinakasimple pero pinaka-underrated. Tulog. Maraming tao ang nagpe-prepare ng gamit pero puyat naman. Tapos sa araw ng lipad, sabog ang isip, nakakalimot, madaling mairita, mahina ang katawan at mas mataas ang chance na magkamali. Lalo na sa adults at seniors, mas ramdam ang epekto ng puyat. Pwedeng sumakit ang ulo, tumaas ang BP o manghina habang nasa pila. Bakit ito kailangan 24 hours before? Kasi kung maaga mong inayos lahat ng number 1 hanggang number 9, ang reward mo dapat ay kalmadong gabi, hindi yung last-minute packing na past midnight. Ang goal, matulog ka ng sapat para gising ka ng malinaw ang isip at hindi ka nagmamadali. Ang tamang guidance, itigil mo na ang scroll at sige, isa pa sa gabi bago lumipad. Ihanda mo na rin yung alarm system, 2 alarm, isa sa phone, isa sa ibang device or backup, kahit old phone or alarm clock. At kung may kasama ka, pwede ring magpa-remind, tawagan mo ako pag ganitong oras. Ihanda mo na rin yung damit at gamit sa isang lugar para paggising mo, hindi ka na nag-iisip kung nasaan ang mga bagay.
Kapag maayos ang tulog at gising mo, iba ang biyahe mo. Mas steady ang lakad, mas mahinahon ang decisions at mas confident ka sa bawat step mula pag-alis ng bahay hanggang pag-upo mo sa eroplano. Sa totoo lang, ang buong sikreto ng hindi nagmamadali at hindi nagkakamali bago lumipad, hindi naman yung pagiging sobrang organized. Ang sikreto ay inaagapan mo yung stress habang maliit pa. Kapag ginawa mo yung 10 ito sa loob ng 24 hours bago ang flight, na-verify ang booking, alam mo ang baggage rules, ayos ang documents, naka-check-in kung pwede, planned ang biyahe papuntang airport, ready ang suot, maayos ang hand carry, may plan ka sa pagkain at tubig, naka-check ang pera at essentials at nakapagpahinga ka, parang binibigyan mo sarili mo ng advantage. Hindi ka nakikipaghabulan sa oras, hindi ka nagdedesisyon ng minamadali at mas malinaw ang isip mo. At gusto kong i-remind ganito ha, hindi ibig sabihin na pag may nakalimutan ka, palpak ka na. Normal yun, tao tayo. Pero ang paghahandang ganito, ginagawa lang nating mas maliit ang chance ng aberya at mas lumalaki ang chance na maging kalmado ang biyahe. Kasi ang goal natin dito hindi perfection. Ang goal natin, peace of mind. Kaya bago ka lumipad, isipin mo itong isang thought. Mas magaan ang biyahe kapag maaga kong inaayos ang kaya kong kontrolin. Yung hindi mo kontrolado, traffic, pila, weather, tanggapin natin. Pero yung kaya mong kontrolin, documents, gamit, oras ng alis, tulog, doon tayo bumabawi. At kapag ginawa mo yun, mapapansin mo, mas gumagaan ang paglalakbay. Hindi lang sa eroplano, pati sa araw-araw. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig yung sayo. Ano yung isang bagay na dati mong nakalimutan bago lumipad na ayaw mo nang maulit? Kahit simple lang, tulad ng charger, ID, terminal, o sobrang bigat ng bag. Ikwento mo sa comments kasi minsan yung experience mo siyang pinaka nakakatulong sa ibang nanonood, lalo na sa mga first time ulit lumipad o mga seniors na gusto lang ng kalmadong biyahe. At kung may flight ka na paparating, pwede mo ring i-comment kung ilang araw pa bago ka lumipad at saan ang punta mo para habang binabasa mo ulit, para na rin itong paalala mo sa sarili mo. Walang pressure, kwentuhan lang tayo dito. Kung gusto mo ng mga ganitong practical na gabay, yung parang may kausap kang kapamilya na maingat magpaalala, hindi nakaka-stress, i-like mo lang para alam kong helpful ito at para mas dumami pang makakita na kailangan din ng ganitong tips. Tapos, mag-subscribe ka kung gusto mong mailagi kang panghanda bago lumabas ng bahay, travel man, airport, health, o mga simpleng paalala para mas gumaan ang araw. Isipin mo na lang, bawat subscribe parang may dinadagdag kang kasama sa biyahe, yung tahimik pero siguradong may pakinabang. Kita tayo sa susunod at sana sa next lipad mo, hindi ka na nagmamadali at mas kampante ka na bago pa man mag-boarding.